Saklong 247, ang pagpapatawad ay tanda ng isang malaking puso at nagdudulot ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang saklong na ito ay nagpapaalala sa atin na magpatawad ay isang magandang katangian na nagdudulot ng kapayapaan sa kaluluwa. Saklong 248, ang iyong kaligtasan ay nasa iyong kamay. Huwag magtiwala sa isinumang hindi mo kakilala. Ang saklong na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong mag-ingat sa ating pakikitungo sa ibang tao at huwag magtiwala sa mga hindi nating kakilala. Matapos ang matinding pagsubok na dinanas ni Florante, nakilala niya ang isang matandang guro sa kagubatan. Nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay, pagsubok, nararanasan sa mga tao. Magpakumbaba sa Diyos. Magtiwala sa Diyos at huwag matakot sa mga pagsubok. Mahalin ang bayan at mag-alay ng buhay para dito. Magpatawad sa mga nakasala. Mag-ingat sa sarili at huwag magtiwala sa ibang tao na hindi kilala. Mag-ingat sa mga pagpapasya at huwag padalos-dalos. Magsikap at huwag matakot magtrabaho. Buod, ang mga payo ng guro ay nagsisilbing gabay kay Florante sa kanyang paglalakbay sa buhay. Ito ang mga aral na dapat nating tandaan at sundin upang tayo ay magkaroon ng masayang buhay at makatulong sa iba. Kahit na nasa gitna tayo ng kahirapan at pagsubok, mahalaga magkaroon ng pag-asa at paniniwala sa may magandang bagay na nagdarating. Ang guro ay nagbibigay ng inspirasyon kay Florante na huwag mawala ng pag-asa at magtiwala sa Diyos. Ang pagpapatawad ay isang magandang katangian na nagdudulot ng kapayapaan sa kaluluwa. Ito ay nagpapakita ng kabutihan at pagpaunawa. Ang pagmamahal sa bayan ay isang mahalagang aral na pinapamalas ng guro kay Florante. Ang handang mag-alay ng buhay para sa bayan ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Ang guro ay nagpapaalala kay Florante na maging mag-ingat sa pakikitungo sa ibang tao at huwag magtiwala sa mga nakikilala niya. Ito ay isang mahalagang aral sa ating panahon ngayon. Ang guro ay nagbibigay ng inspirasyon kay Florante na